Hallelujah. Amen. Sino po ang nagising? Amen. Sino po ang nagising? Amen. Amen. So manatili po tayo. Ang ganda po ng ano, no? Ang flow ng ating praise and worship. So manatili po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Dahil ang tema po natin sa hapong ito ay Experience Jesus. Dito po sa Lucas chapter 19, nabasa na po kanina yung ating text 2, 9 to 10. Ang sabi po dito, ulitin ko po. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagpalain po ang pagkakabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Pero ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay ang Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Wala po tayong mga bata dito. Ang istorya po ng Lucas chapter 19 verses 1 to 10 ay tungkol po sa pinakamaliit na tao sa Biblia. Sino po yun? Si Zacchaeus. Dito po, makikita po natin kung paano po na-experience ni Zacchaeus ang ating Panginoong Yesus. Na nawa sa hapong ito ay ganun din po yung mangyari po sa atin. Amen po ba? Amen. Minsan po sa ating buhay, kung may mga magandang nangyayari po sa atin, lalo na if we experience a prosperity in our life, gustong-gusto mong ma-share sa iba kung ano yung mga na-experience mo sa ating buhay. And this afternoon, we all need to experience Jesus in our life. Alam niyo po, may reason po ang Panginoon kung bakit niya tayo niligtas. Lahat po ng nangyayari po dito ay may reason. Pero ang pinaka-the best na reason ay yung ma-experience po nawa natin ang ating Panginoong Jesus. No? Kayo po na nandirito na. Alam ko po na, sino na po dito ang naka-experience kay Jesus? Say amen. Amen. Ang tanong ko, do we really know Jesus? Kung na-experience mo ang Panginoong Yesus, kilala mo ba talaga ang Panginoong Yesus? Amen. Or kilala mo lang historically or experientially? Dalawa po yun. Magkaiba po yun. Pag sinabing historically, naririnig mo lang siya. Alam mo lang yung kwento niya. Pinanganak siya sa Bethlehem, naging tao, anak siya ng karpentero, pinagkasala, hinuli, pinako sa krus, namatay, tapos nabuhay. Sa akin po, nakilala ko po ang Panginoon historically. Kasi bata pa po ako nun eh. Napamaliginan po ako both father and mother side. Both sides ay mga pastor po. Yung aking mga lolo, yung aking mga lola, tito, tita, mga kuya at ate. So pag pinag-uusapan po namin ang Panginoong Yesus, wala lang, nakikinig lang ako. Dinadala ko sa church kasi pinalaki kaming tao sa church. Kung may mga DVBS, pumupunta kami dahil pag hindi ako pumunta, may kasamang palo. Pag sinabing practice ng choir, pupunta kami dahil pag hindi kami pumunta, may parusa. So nakilala ko una, na-meet ko ang Panginoong Yesus sa buhay ko, historically. Kasi napipilitan lang ako. Dahil bata pa ako, hindi ko pa nauunawaan kung sino ang Panginoong Yesus sa aking buhay. Pero nung high school days, April 19, 1999, at 10 p.m., doon ko na-experience ang ating Panginoong Yesus. That was my spiritual birth. No? Doon ko po nakilala ang ating Panginoon. So, year 1999.
doon na po ako nag-start na magseryoso sa ating Panginoong Yesus. High school po ako noon at hindi ko na binitawan kung ano yung na-experience ko sa ating Panginoong Yesus. At hindi ko na rin hinadlangan, hindi ko hinayaan na aangkinin ko lamang yung experience na yun. I want to share. Gusto ko na sa ibang tao ay ma-share ko kung paano ko na-experience ang Panginoong Yesus, kung ano yung mga na-experience ko sa ating Panginoong Yesus. Gusto ko na malaman at ma-experience din ng iba. Nulit ko po yung tanong ko. Kilala niyo ba talaga ang ating Panginoong Yesus? Historically or experientially? Katulad po yan ng pagkain. Sa edad kong ito, Ate Paz, kasi siya yung nagluluto. Nalilito pa rin ako ngayon sa menu na afritada, menudo. Kung ano yung pagkakaiba. Ayan, si Ate Jilma. So, ano po ba talaga? Kaya pag hindi mo tinikman yung ulam, hindi mo alam kung nasan yung afritada doon, tsaka menudo. So, you have to taste para ma-experience mo kung ano yung pagkakaiba ng dalawang ulam. Parang ganun, no? Kailangan mong ma-experience ang ating Panginoong Yesus para maramdaman mo, makita mo yung pagkakaiba ng may Kristo at walang Kristo, may Jesus at walang Jesus sa buhay mo. Alam niyo po yung mga Pariseo, if I'm not mistaken, may 630 command po sila na sinusunod. Pero sa atin, bilang anak ng Panginoong Yesus, bilang anak ng Diyos, isa lang po. We should, we must experience Jesus because Jesus is all we need. Amen. So pag-usapan po natin kung paano na-experience ni Zacchaeus ang ating Panginoong Yesus. There are 3 scenes that I want to share it with you. Dito po sa Lucas 19:1-3, sabi po dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y isang pandak. Ituloy pa natin, verse 4. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. So ito yun siguro nung pagpanahon natin ngayon, maraming followers si Jesus sa Instagram, Facebook. Dahil siya po ay sikat na sikat, siguro hindi lang billion followers, parang siguro buong mundo nakasubaybay sa ating Panginoong Yesus. So pag nalalaman ng tao noon na darating itong si Jesus na taga Nazareth, aligaga sila. Kasi gusto nila, darating si Jesus na maraming tao yung nag-aantabay, yung nag-aantay na dumating si Jesus, dadaan si Jesus sa kanilang bayan. Isa na dito si Zacchaeus. So number 1, na letter C ay challenge. Challenge. Bakit ko nasabing challenge? Si Zacchaeus, sabi sa Biblia, isang pandak. So, maliit. Pero nung sinerch ko po ang mga Jewish people, mas matangkad pa pala tayong mga Pilipino. May mga 6-footer po tayo. May, kumisan umaabot tayo ng 9, di ba? Mga Amerika, yung mga NBA player, matatangkad sila. Pero ang normal pala, natangkad ng mga Jewish people is 5'5". Mga 5'1" ata ako. So halos kami. So kung pandak si Zacchaeus, siguro nasa 4'1" or 4'2". No? Ngayon, puro leeg na lang, tsaka balikat yung nakikita niya pagdaraan si Jesus. So kailangan niya na gumawa ng paraan para makita niya itong si Jesus. Bakit nagkaroon? Ito yung challenge, ano? Mayaman siyang tao, tinitingala siya sa kanilang lugar dahil siya nga po isang tax collector. Alam naman po natin, ang mga
naka-video pa tayo. Alam naman po natin ang mga nagtatrabaho sa BIR kung ano yung mga katiwalian na ginagawa nila doon. So, ganun yung ginagawa ni Zacchaeus. Nagkaroon din siya dito ng curiosity. Siguro, ito yung darating daw si Jesus, dadaan daw dito sa lugar namin. Ito yung Jesus na naririnig ko na nakapagpapagaling daw ng maraming sakit. Ito daw yung nakagawa na ng himala. Yung bulag, nakakakita, yung pilay, nakakalakad, yung may sakit, yung patay, napapabangon niya. So gusto kong makita tong Jesus na ito. Nagkaroon siya ng challenge dahil pandak. Ngayon, ang way para siya po ay makita niya ang ating Panginoong Jesus, tumakbo siya. Pinag-aralan na niya kung saan dadaan ang ating Panginoong Jesus. Maybe, it was not the first time na daraan doon ang ating Panginoong Jesus. Kaya aral na aral niya kung saan siya pwesto. May isang puno doon, pag ibang version po, nakalimutan ko po yung version, sabi po doon sa English, fig, sycamore tree. Pag sinabing fig kasi, may part doon sa Bible na sinumpa ng Panginoon yung fig tree dahil nga hindi siya namumunga. Na hindi siya nagkakaroon ng bunga. That time kasi, gutom na gutom ang ating Panginoon. So dahil human siya, human siya, so nagutom siya, walang nakita lang niya doon yung fig tree, walang bunga, kaya sinumpa niya yung So yung ibang version po dito kasi ay fig, sycamore tree. So yun yung nakita niya. Ngayon natatandaan ko yung sinabi ni Pastor, ang sycamore tree sa panahon natin ngayon ay damortes. Kung alam niyo po yung damortes, maraming siit, maraming tinik. Pero sa kanila po kasi ay 50 feet tall ang sinasabi na sycamore tree. Maybe yung nung inakyat niya yung sycamore tree, doon siya sa pinakamababang sanga, branch ng sycamore tree. So, andun siya, umakyat siya doon, pero matinik. Matinik, imagine, no? Isang mayaman na tao, isang kinikilalang tao, pero inakyat niya yung matinik. Imagine niyo yung kanyang skin. Di ba? Nagasgas. Dahil sa pag-akyat niya doon sa sycamore tree, makita lamang niya ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po, kumusta po kayo? Like us, nagkaroon ng curiosity or challenge. Ano ba yung ginagawa nila sa simbahan na yan? Bakit pag nagkakantahan silang saya-saya nila, may mga nagsisigawan tapos biglang mag-iiyakan? Bakit ang saya-saya nila tignan pag magkakasama sina pastora, mga leader? Bakit lagi silang nagkakainan doon? Anong mayroon doon? So, nagkakaroon ng curiosity. Kasi ako mismo, nagkaroon ng curiosity before I experienced Jesus in my life. Bakit pag pumupunta sila sa Bible study, kahit gabi-gabi na, bakit busog na busog sila? So, nagkakaroon ng curiosity. So, ang challenge doon, lagi akong pinapagalitan ng tatay ko pag lumalabas ako ng gabi. Kaya kailangan kong gumawa ng way para makasama ako sa ministry. Mga kapatid, sa hapong ito, ano po yung ginagawa nating challenge ng ating buhay para ma-experience po natin ang ating Panginoong Yesus? Praise God, hindi naging hadlang ang ulan. Para tayo ay pumunta dito sa bahay-sambahan to experience Jesus. Amen. This afternoon. Amen. Hindi hadlang ang mga sasakyan para hindi tayo makapunta rito. Hindi hadlang ang weather. Walang naging hadlang. Kung may hahadlang man, it is a challenge. Ano ba yung uunahin mo? Si Jesus ba o yung pwedeng umahadlang sa pagpupuri? Once a week lang po tayo. So what are the challenges na kinakaharap nyo para ma-experience nyo ang ating Panginoong Jesus? Like Zacchaeus, willing ka ba na i-give up? Kung anong meron sa'yo, makita mo lamang kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay mo.
Si Zacchaeus, wala siyang pakialam eh. Kahit tinitingala ko, kahit sabi nila na mayaman ako, kahit nasa BIR ako, tax collector ako, mataas yung position ko. Kasi head ko ata siya, pastor eh. Hepe. No? Wala akong pakialam. Gusto kong makita si Jesus. So, umakyat siya doon sa sycamore na matini. Hindi niya alintana yung sugat, no, yung hapdi, kung paano niya makita ang ating Panginoong Yesus. Sinulit ko, kapatid, what are the challenges na kinakaharap niyo para ma-experience niyo po ang ating Panginoong Jesus? Number 2C. Calling / courage. Verse 5. Sabi po dito, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka. Bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. So, ang galing ni Zacchaeus. Tamang-tama. Nung natapat na si Jesus sa may sanga, kung saan, imagine niyo ang pandak na tao. Tapos siguro, nakadapa pa siya sa alin. Di ba? Habang nire-review ko po ito, natatawa ako. Maliit na tao, tapos yung ano nila na yung pananamit nila na parang naka-dress. Tapos nakadapa siya sa branch ng punong kahoy. Inaantay niya. Nakadapa siya, parang bata, parang grade 4 na nakadapa doon, no, na may inaantay, gano'n. So, nung natapat ng Panginoong Yesus, doon sa sanga, kung nasan si Zacchaeus, tiningala niya. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka agad. Tara, sa bahay mo. So, may calling. So, una, nagkaroon tayo ng challenge, curiosity. Pinasok natin yung challenge ngayon, yung curiosity ng ngayon. Nakita niyo ba? Once na napagtagumpayan mo yung challenge na yon, pinili mo ang Panginoong Yesus sa lahat ng bagay. Inuna mo siya sa lahat ng bagay. Naramdaman niyo ba na may calling kayo, mga pastora? Sa ating mga musician, sa ating mga head, pinag-usapan namin kayo kahapon, kasali kayo sa meeting, sa ating mga admins. Naramdaman niyo po ba yan? Kahit sa ating mga tatay, naramdaman niyo ba na may calling kayo? Hindi man kayo maging pastora, na hindi man kayo mag-preach dito, katulad namin, pero sa puso niyo may calling. Kaya tignan din nyo, pagdating ng araw ng pagsamba, dahil nga may calling tayo, kahit may mga gagawin tayo, kahit may mga importante, andito kayo. Kasi tinatawag kayo ng Panginoon. No, Ella, hindi ka na anak, bangon ka na dyan sa kama mo. Mag-start na tayo. Punta na doon. Sa place of worship. Diba? Ann, mamaya na muna yung walwal. Mamaya muna yung gala. Tara muna. Doon sa place of worship. So may calling. Nagkakaroon ng excitement. Nagkakaroon yung excitement dahil sa sarili nyo, alam nyo na gusto nyo ma-experience ang ating Panginoong Yesus. Like Zacchaeus. Sino ba siya? Di ba? Isa siyang makasalanan na tao. Alam ng mga taga-roon kung ano yung hindi magandang ginagawa ni Zacchaeus. Pero bakit pinansin siya ng Panginoon? Dahil nakita, nabatid ng Panginoon yung puso ni Zacchaeus na gusto niyang mamit. Gusto akong mamit ni Zacchaeus. So, tinawag ko siya. Kaya sabi ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka nga dyan. Tara sa bahay mo, sa tahanan mo. Punta tayo doon. So, tignan natin dito kung tumanggi si Zacchaeus. So, number 1, challenge. Number 2,
calling, sabi ko kanina, slash, courage. Pag tinawag ka ba ng Panginoon, ano ba yung Tagalog ng courage? Lakas na loob. Po? Lakas na loob. May lakas loob ka ba? Naiwan kung ano yung comfort zone mo. May courage ka ba na iwan kung ano yung pinaka-importante sa buhay mo. And I was blessed kay Pastora Lota last week. Yung prayer niya. Ang comfort zone niya. Yung dito sa tindahan niya. Lagi niyang sinasabi sa amin ni Pastor pag nag-uusap kami. Na wala siyang kasama. Pero sarap ng ngiti ko nung sinabi niya na yung pinag-pray niya is magkaroon siya ng time management. Kasi may calling siya eh. Hindi pwedeng yung kahit na ayaw mong sumunod, pero talagang may parang humihila sa'yo to say no to Jesus. Kahit nakikita mo na kailangan ka sa isang lugar, pero pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakahindi sa tawag ng Panginoon. Kahit na anong mangyari, kahit na anong status ng buhay mo. So are you willing to give up? Do you have the courage na iwan yung comfort zone mo para lang tugunin yung calling ng Panginoon? Every Sunday naman yung calling ng Panginoon, hindi naman tayo umaabot ng 8 hours. Amen po ba? Every Sunday naman, hindi naman tayo umaabot ng 5 hours para tugunin yung calling ng Panginoon. Alam niyo yung prayer ng MC natin na mapa-smile natin siya? Napa-smile natin ang Panginoon sa totoo lang. Kasi bumaba ang kanyang holy presence while we are singing, while we are dancing. No? Napangiti natin ang Panginoon. Sana nga, napatayo pa natin siya eh. Kasi nakita niya na nagkaroon tayo ng courage na iwan kung ano man yung mga gawain sa bahay, kung ano man yung mga importante nating gawain sa bahay, para magkakasama tayo na magpuri sa ating Panginoon at ma-experience natin ngayon ang ating Panginoon. Amen. Amen. So, the last C, change. Sabi po dito sa 7, lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Ito pa pala yung kasama ng number 2C. Pag tinugon mo yung calling ng Panginoon, maraming mga kontrabida. Naku yan, si Pastora Ami naging pastora na siya ngayon. Kaya alam namin ang past niya Alam namin yung mga pinagsasabi niya noon eh. Joke lang ang Pastora. Sample lang. Pastora Lota? Pastora na ngayon talaga? Eh, dati siyang ganito eh. Marami siyang nakakaaway. Brother Freddy? Gitarista na siya sa church nila. Naku, yung ugali niyan. Diba? Si Brother Teddy, lagi ba umaten? Ganito siya sa bahay nila eh. So, nagkakaroon ng kontrabida pag tinutugon natin yung calling ng Panginoon. Pero yung number 3 na C, the last C, ay change. Yan. Change. So, tuloy natin sa verse 8. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Grabe, ano? Ulitin natin. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadaya sino man, isasaoli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. So, ibig sabihin, kung tinawag ng Panginoong Jesus si Zaccheo, dali-dali siyang bumaba. So, ito na naman, natawa na naman ako sa kanya. Nung umakyat, inimagine ko nung umakyat siya, siguro binilisan niya dahil maraming tao. Yan na, malapit na si Jesus. So, nagkatasukat-sukat siguro siya. So,
So nung bumaba, nagkaroon ng excitement. Sa dinami-dami ng tao na andoon, siya pa ang tinawag. So siguro, dali-dali na naman siya, bumaba, nagasgasan na naman siya ng mga tinik ng sycamore fig tree na yan. Di ba? Naano nyo ba yon? Yung pag nasa presensya tayo ng Panginoon, parang ayaw, hindi lang parang, ayaw mong tumigil sa kakaawit hanggat maaari. Kasi nasa duyan ka ng Panginoon eh. So parang ganun si Zacchaeus, tinawag ako sa dinami-dami, tinawag ako ng pinaka-famous dito. Tinawag ako ng nag-iimala. So sabi niya, nagkaroon ng change. Sabi niya, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng ating mga kayamanan. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoong Yesus na tutuloy ako sa tahanan mo, sa bahay mo, walang sinabi sa Biblia kung kumain sila or what, kung ano yung pinag-usapan nila, bakit nagkaroon ng pagbabago. Kung tinanong ng Panginoon na, so kayo, nagnakaw ka ba? Nandaya ka ba sa mga ano mo? Kalahi mo? Nandaya ka ba sa mga kabayan mo? Pero hindi, sabi niya, Panginoon, ipamimigay ko po. Sabi niya, sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. So pag na-experience mo pala si Jesus, nagkakaroon ng change. Nagkakaroon ng pagbabago. Sino po dito ang nabago? Amen. Tatlo lang sila. Ulitin ko po. Nung sabi nyo kanina, nag-amen kayo nung na-experience nyo si Jesus. Sino naman ang nabago? Amen. Nung na-experience si Jesus? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na nabago. So sabi ni Zacchaeus, ibibigay ko yung kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya man ako, sabi niya, isasaulit ko ito sa kanya ng 4 times. Andun yung pag-aamin na nandaya siya. Andun yung pag-aamin na nagkasala siya. Sa atin po kaya, ibinaba natin yung pride po ba natin nung na-experience po natin ang ating Panginoong Yesus? Lord, kaya ko lang naman nagawa yun kasi tao lang ako eh. Lord, kaya lang naman ako nagkakasala kasi natutukso ako. Tao po ako eh. Or andun yung pagpapakababa na forgive me, Lord. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako kung umiiral minsan yung pagkatao ko at nakakalimutan ko yung mga kagustuhan ko. Sana katulad po tayo ni Zacchaeus na nagkaroon talaga ng change sa kanyang buhay. Amen. Hindi man tinanong ng Panginoon kung nandaya siya, pero siya mismo ang lumapit para i-confess kung ano yung mga nagawa niya. Ibig sabihin, nagnakaw siya. Nandaya siya. Sa atin, ilapit natin kung ano yung mga kasalanan natin sa Panginoon and He will forgive us. Sabi nga, He is just to forgive us. He is fair. Alam ng Panginoon dahil naging tao din siya. Alam niya yung puso ng isang tao. Kaya naiintindihan ka ng Panginoong Yesus kung ikaw ay magko-confess ng mga kasalanan mo. And He will forgive you. Sabi pa nga doon, nakalimutan ko kung saan mababase. I will remember no more. Sabi niya. Yung mga kasalanan mo. Di ba nakakailaw? Hindi katulad natin na hanggat nakikita mo yung tao, kahit kinakausap mo na, maaalala mo yung ginawa nila sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko na alalahanin pa yung mga kasalanan mo. Iwawipe po niya yan. Wipes. Pupunasan niya.
kung ano man yung ating mga nagawang hindi maganda po sa Kanya. Alam niyo po ba yung blessing pag ginawa natin yung traces na ito? Verse 9 to 10, at sinabi sa Kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay napalito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. Hallelujah. Ang kaligtasan daw ay darating po sa atin if we experience Jesus in our life. Amen. Salvation. Kaligtasan. Hindi ba kayo nagtataka? Makasalanang tao, nagnakaw, nandaya, pero siya po yung tinawag ng ating Panginoong Yesus. Sakeo. Pwede naman siyang tumawag doon ng pare, mga pariseo. Diba? Pero sabi doon, naparito ang anak ng tao upang iligtas ang mga makasalanan. Upang iligtas ang mga naligaw. So lahat po tayo makasalanan. At ang Panginoon ay laging andito para tawagin ka at lumapit ka sa ating Panginoong Yesus. Now, if you want to experience Jesus, pwede pong tumayo po tayong lahat. Habang pumakanta po ang ating backup, tumutugtog ang ating musician, may gusto po akong i-share po sa inyo na tip para ma-experience po natin ang ating Panginoon, para bumaba ang kanyang holy presence sa buhay po ng bawat isa. Ito po yung ginagawa pa namin sa music clinic. Pero wala po akong magagawa kung hindi po kayo magseryoso sa hapong ito. Una po, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Sabihin niyo po lahat kung ano yung mga naalala niyo ngayong araw na to na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon, and ask the forgiveness of our God. Ask the forgiveness. After you pray, wala po kayong ibang babanggitin kundi hallelujah Jesus lang sa buhay ninyo. It's only hallelujah Jesus. Hanggang maramdaman ninyo na may ginagawa ang Panginoong Jesus. Hanggang maramdaman ninyo na hinigiliti kayo ng banal na Espiritu Santo sa hapong ito. Una, ask forgiveness.
Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng Panginoon. Meron pong challenge. Kung gusto nating ma-experience si Jesus, there is a challenge. There is a calling. Tinatawag ka ng Panginoon. The Bible says, God called us by our name. Hindi po doon sa nickname natin, kundi by our name. And then, there is change. If you want to experience Jesus, sa kahapon pong ito, huwag nating hayaan na lalabas tayo sa place of worship na ito na hindi po natin naranasan si Jesus. At habang inaawit ang awit na ito, sa mga nais maka-experience kay Jesus, inanyayahan ko kayo dito sa harap. Hallelujah. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Harap lang po kayo dito. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Spirit Lord. Dalawang kamay sa Panginoon. Ang pagtaas ng ating kamay sa Panginoon, tanda ng ating pagsuko sa Diyos. Kasi nasabi natin sa Panginoon, kailangan kita, Panginoon. Hallelujah! Gusto kita na-experience. Hallelujah! Oh, glory! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! Hallelujah! Oh, we glorify your name! Hallelujah!
kapatid. Patuloy natin buksan ang ating mga bibig. Bigkasin natin ang salitang Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. Wala tayong ibang babanggitin kundi Hallelujah Jesus. Come on. Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus, 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 Hallelujah. Oh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. 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 Salamat, Panginoon. Muli mo kaming binisita sa hapon kong ito. Thank you for your Holy Spirit. Panginoon, sa aming mabuhay, napakaraming mga challenge. Pero despite sa mga challenge na yan, hindi kami sumusuko upang magpatuloy na maglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa libo-libong, milyo-milyong mga tao dito sa buong mundo, isa kami sa mga tinawag mo na magpulat maglingkod sa inyo. Sa libo-libong tao dito sa barangay Sabik, Panginoon, sa bayan ng Kuya ko, itong mga anak mong ito, tinawag mo sila upang maglingkod sa inyo. Thank you for your calling, O God. Thank you for your calling. And help us, Lord, like Zacchaeus, na magkaroon ng changes ang aming mga buhay. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga buhay, Panginoon. But through the power of your Holy Spirit, ang siyang magbabago sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kabila ng mga kahinaan namin bilang isang tao. Tinawag mo pa rin kami na magpulat maglingkod sa inyo. Bless these people, O God, who wants to experience you. Hindi lamang ngayon, Panginoon, na maranasan kanila, but ang aking panalangin in every day in our lives, patuloy ka naming ma-encounter, patuloy ka naming maranasan sa aming mga buhay, Panginoon Jesus. Salamat din sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa hapon kong ito. Thank you for your word. Thank you for the anointing, Panginoon, na pinagkaloob mo sa iyong lingkod. Salamat po. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.